Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga accounting office sa Mountain Province nakatanggap ng 2024 Excellence Award mula sa Philippine Association of Local Government Accountants. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Naala dagiti accounting offices ti Mountain Province ti 2024 Excellence Award manipod iti Philippine Association of Local Government Accountants wenno PHLGA iti 19th Annual National Conference sa Jai Baguio City idi Mayo 15. Sigon iti Provincial Information Office dagiti naikan iti nasao pamadayaw ket ti Provincial Accounting Office ken siyam nga municipal accounting offices nalaksid iti natonin. Daulo ni Governor Bonifacio Lacquasan Jr. kadwana ni Provincial Accountant Theodore Marrero ken dagiti Municipal Accountants anang awat iti 2024 Excellence Award banipod ken ni PHLGA President Smith Valdez ken Commission on Audit Commissioner Roland Pondoc. Ti PHLGA Excellence Award ket maited kadagiti LGU maibasar iti kuna ti Commission on Audit nga unmodified wenno unqualified audit opinion iti 2022 Annual Audit Report dagiti awardee iti nasurok 1,700 LGUs iti Pilipinas nga na-audit 185 laeng tinaikan iti unmodified opinion ti financial reports da pakairamanan ti 10 LGUs ti Mountain Province. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Former rebels mula sa lalawigan ng Kalinga na bigyan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Upat na former rebels sa probinsya Kalinga itinaikan iti immediate assistance, livelihood assistance, ken for remuneration wenno gatada kasukat iti na-surrender nga armas, babaen iti Enhanced Comprehensive Local Integration Program iti gobyerno iti May 13, 2024. Daytoy iti pakamo iti province of Kalinga babaen iti official post. Base iti daytoy imabot iti nasurok at 300,000 pesos nga assistance tinaawat dagiti benepisyaryo. Naipatumpal daytoy gapu iti pinagtitinulong iti Philippine Army, PNP, DILG ken lokal gobyerno iti Kalinga, babaen ti Office of the Provincial Governor ken Provincial Social Welfare and Development Officer. Iti turnover activity ket indaulwan ni Governor James Eduba, kadwana dagiti head officials iti DILG Kalinga, 103rd Infantry Battalion, PNP Kalinga, PSWDO ken board member Mark Chasen. Kas Chief Executive inyepkas na iti mensahe nga adan inspirasyon kadagiti benepisyaryo kinamnamaon na mausar iti usto iti naited a tulong tapno papasaya at iti biag ken pamilyada. Innayon na nga agtultuloy iti suporta nga ipayo iti gobyerno babaen dagiti programa kas iti livelihood projects. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Programa para sa maayos na kalusugan ng mga buntis inilunsad sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Cayabyab ng RP Dagupan. Panibalon programa na makatulong ed parad abig laman na saray malukon so inlonsar ya Balaya Bayambang Jadluyaga Pangasinan. Dinaulo ana sa opisina ya Municipal Nutrition Action so in Pangilonsar at sayan tatawagan dan tutok kainan program na sa National Nutrition Council. Unong saya nila da so Barangay San Libo at Abitlan Balay piyan na ipakabat so sayan programa yagat man natutukan so mokso ya nutrisyon na sari malukon at lugar. Partikular ya tutukan so sari malukon ni atukoy dan ni Pasilong ed kategoryan at WIS Group base ad assessment ya ginawa na sa Minao Team ya Balay. Inmabot ed animplon malukon yan ang lapod ng Duruman Barangay so din magop ed sayan ginawa dan lecture ya dinauluan na sa NNC Regional Office 1. Iilaloan nakasumpalan tuyan programa at natulungan ira ya naparakop so abig lamanda para ed maayos dan pananak. Manlalapod Dagupan City,
Siya si Sara Cayabyab para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Cayabyab. Kadiwa Pop-Up Stores, umarangkada pa rin sa Antipolo City. Magbabalita si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Umaarangkada pa rin sa Sumulong Park, Antipolo City ang Kadiwa Pop-Up Store sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo Program ng Department of Agriculture at Administrasyon Marcos. Ayon sa opisyal na pahayag ng Antipolo City LGU, bukas ang Kadiwa Pop-Up Store sa mga mamimili tuwing una at ikatlong Miyerkules ng buwan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi o hanggang sa maubos ang mga paninda. Idinagdag pa ng pamahalaang panlungsod, itinaon sa swelduhan ang schedule ng Kadiwa sa lungsod upang makapamili ng abot kaya at dekalidad ng mga prutas, gulay, bigas at iba pa ang mga Antipoleño tuwing kinsenas. Sa tulong ng Kadiwa, natutulungan din nila ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang mga magsasaka, mga isda at mga MSME sa lungsod na mailapit ang kanilang mga produkto sa merkado. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Presentasyon ng Climate Resilient Development in Eastern Visayas, nag-focus sa karst forests at mangrove blue carbon sa munisipalidad ng Paranas, Samar. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Gindumara kasankulop Mayo 15 sa Summit Hotel, Ciudad Santa Cloban ang Climate Resilient Development in Eastern Visayas nga presentasyon nga nakafocus sa assessment sa green carbon stock sa karst forest sa munisipyo San Paranas, probinsya San Samar. Sentro sa diskusyon ang upat nga mga barangay San Paranas nga mao ang Barangay Tabukan, Lokilokon, Tinani ug Barangay San Isidro. Sentro liwat sa diskusyon ang mangrove blue carbon sa Barangay Tigbawon, tanan mao ang key implementation sites sa gobyerno lokal San Paranas. Ginpresenta sa katitirok ang biological diversity ug carbon stock sa karst forest, pinaagi sa green carbon stock assessment sa nauna nga upat nga mga barangay ug ang pagdetermina sa blue carbon sediment rock sa munisipyo San Paranas nga nakafocus sa Barangay Tigbawon. Nakadesenyo ang project nga imbestigaron ang mangrove forest, suklon ang soil carbon pool ug admon ang species composition. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Palawan prayer gathering na nakasentro sa panalangin sa kapayapaan sa West Philippine Sea o WPS ikinasana. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Nanaybo ang Palawan Prayer Gathering ang mga religious leaders sa Skylight Convention Center, Ciudad ang Puerto Princesa, probinsya ang Palawan kapon. Sigon ki Pastor Bobo Talmasco, isara sa mga organizer ang naibong prayer gathering. Nag-umpisa ang prayer session alas 10 ang umaga, ikang ikarawang sesyon nga alauna ay medya nga pon. Katabida sa mga prayer concerns ang grupo ang kausayan sa West Philippine Sea o WPS. Sa Dadimuro, agapadayon ang nanaybo nga medyo paadlak-adlak ang China Coast Guard andang mga militia vessels sa mga sarakayan ng Pilipinas nga agarori mission sa mga isla nga ang Pilipinas. Alindigis sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur patuloy ang pagtulong sa mga maliliit na negosyante o micro-small enterprises. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Padayon ang paghatag og tabang og dugang kahibalo ang Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur diha sa mga micro, small and medium enterprises o MSME sa probinsya. Sa impormasyon nga gitunol sa mga buhatan, apil na niini ang ilang partisipasyon sa mga business one-stop shop sa mga LGUs kundi mokabat sa 1,900 nga business names ang narehistro. 248 nga Bambi certificates ang nahatag kini hangtod ni atong bulan sa Abril 2024. Gawas niini aduna usab 44 ka mga rise up loans ang ilang natabangan ilawom sa Small Business Corporation sa DTI ug ang padayon nga implementasyon sa ilang kapatid Mentor Me program. Dako ang pagtuo sa DTI nga adunay dako nga kontribusyon sa mga gagmayng negosyo sa ekonomiya dinhi sa nasod. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Sulu SDO overall third runner-up sa pagtatapos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association o Barmaa 2024. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Nagdakalaguan ng Sulu Delegation na timu sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Athletic Association at Barmaa 2024. Nakawasin Sulu Schools Division Office at SDO in third runner-up ha overall results in sporting event. Amo na kaya lamuran sinang putag isa delegate sa deng haduwaing Schools Division Office ha Region Sinbarm. Nag-uhanan ni mga athlete deng halupa su gaduwaing event binasin swimming, football, badminton, basketball, chess, iban softball. Overall champion in Cotabato City SDO amon host hatahon niya Sinbarma amon Cebu nag-umbul hambuk elementary iban secondary level. Kaya sunuan sin Maguindanao del Norte SDO bilang first runner-up, iban Maguindanao del Sur SDO ha second runner-up. Timagna sin Pichangpu tag-isa sin May, iban timubtub sin Pichangpu tag-5 yaon in Barmaa 2024. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig ba ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news?